Itinapon ko ang bote ng alak, saka lumingon at pilyong ngumiti sa mga natitira pa. Mga boss, iinom pa ba tayo? Sunod-sunod silang umiling at kumaway. Hindi na, hinding-hindi na iinom ulit. Halatang nanigas na sa takot ang mga ito, napapalunok ng laway habang tinitingnan ang 5 taong natamba na dahil sa kalasinggan. Tumango ako ng may kasiyahan, kung gayon, itutuloy pa ba natin ang kainan na to? Muli silang umiling, hindi na, hinding-hindi nakakain ulit. Muli akong tumango ng may kasiyahan, kung gayon, maaari na ba akong umalis? Sa mga sandaling iyon, sa paningin ng mga boss na ito, para akong isang demonyo. Ang tanging gusto nila ay mapaalis na agad ang demonyong ito, hindi nang ahas na pigilan pa ako, at hinayaan na lang akong umalis. Bago ako umalis, hindi ko nakalimutang sipin ng malakas si Diana Morales na nakahandusay sa sahig. Oo nga pala, itong kainan na ito ay dapat bayaran ng aming manager Jow, mayaman naman siya. Ang mga bote ng alak na ito ay alista na rin sa kanya. Sino mang hindi bulag ay makikita kung gaano ko kinamumuhian si Diana Morales. Dahil hindi naman sila ang gagastos, tuwang-tuwa syempre ang mga boss. Ngunit may isang matalas ang matang boss na napansin na ang mga binuksan kong bote ay yung mga pinakamamahaling klase. Ang totoo, sinadya ko talaga, dahil hindi nagdalawang isip si Diana Morales na gumawa ng masama para pagplanuhan ako. Hindi na rin ako mag-aatubiling bawasan muna ng kaunti ang laman ng pataka niya. Mahal ni Diana Morales ang pera, kaya ito na muna ang maliit na leksyon para sa kanya. Malinaw na dumalo ako sa isang handaan, pero dahil kailangan kong mag-ingat sa mga taong iyon, wala man lang akong nakain. Nag-iisip ako kung saan kakain. Paglabas ko pa lang ng pinto, isang pamilyar na anyo ang sumalubong sa akin si Chloe Rivera. Halatang kara-rating lang niya, at pag-angat ng ulo ay nakita niya akong lumalabas mula sa private room. Bahagya muna siyang nagulat, tapos ay ngumiti, "Bayaw, bakit ka galing dyan sa loob? Hindi naman dito ang private room natin." Hindi pa tuluyang nakasara ang pinto, kaya nang bahagyang sumilip si Chloe Rivera ay nakita niya ang sitwasyon sa loob. Nang makita niya ang grupo ng mga babaeng nasa katanghaliang gulang na tumba sa kalasinggan, natulala siya sa pagkabigla. Direkta kong isinara ang pinto at hinayla si Chloe Rivera sa isang tabi. "Uy Anton, may pabor sana akong hihilingin sa'yo." Tumingin sa akin si Chloe Rivera na tila naguguluhan, saka tumango. Kaya naman, ikinwento ko ng simple ang nangyari ngayong gabi, at sinadyang hindi isama ang tungkol sa plano ni Diana Morales laban sa akin. Ngunit sino ba si Chloe Rivera? Sa mga ganitong bagay, isang tingin pa lang niya ay alam na niya kung ano ang nangyayari. Nang maisip niyang may nangahas na pagplanuhan ako, sumama agad ang timpla niya at akmang papasok sa kwarto para sugurin ang mga tao. Agad ko siyang pinigilan, "Uy Anton, hayaan mo na, naayos ko na ang lahat. Ayokong malaman ito ni Mira. Tulungan mo akong ilihim ito, pwede ba?" Pati na rin sa ate mo. Pakisuyo. Walang nagawa si Chloe Rivera kundi pumayag. "Sige, pwede kong hindi sabihin kina Mira at Clara de Los, pero ngayon lang." Madulas ang dila ko, hindi ako sigurado kung hindi ako madudulas sa susunod. Ngumiti ako bilang pasasalamat. Iwinasiwas ni Chloe Rivera ang kamay, tapos biglang lumapit sa akin ng may kuryosidad, "Pero teka lang, bayaw, lahat ba ng mga yon ay pinilit mong uminom?" Nagulat muna ako ng bahagya, tapos ay tumango. Tinitigan ako ni Chloe Rivera. Ni isang patak ng alak ay hindi ko natikman. Alam ni Chloe Rivera ang kakayahan kong uminom, kaya nang malaman niyang hindi ako uminom ni isang patak pero napatumba ko ang 5 babaeng nasa katanghaliang gulang sa kalasinggan, natulala siya ng matagal sa pagkabigla. Ikinwento ko ng simple ang aking ginawang kabayanihan. Nagningning ang mga mata ni Chloe Rivera habang nakikinig, "Ang galing mo, bayaw." Iwinasiwas ko ang kamay, "Wala yun, tandaan mong ilihim, ha?" Tumango si Chloe Rivera, tapos biglang nagtanong, "Hindi ka pa kumakain, bayaw, di ba? Sabay na tayo."
Tatanggi sana ako, pero bigla kong gustong-gusto makita si Mira Cruz, kaya tumango ako at sumunod kay Chloe Rivera papunta sa private room na ni-reserve nila. Nasa ikasampung palapag ang private room ni na Chloe Rivera. Itinulak ni Chloe Rivera ang pinto, at misteryosong ngumiti sa mga nasa loob. Hulaan niyo kung sino ang kasama ko. Tiningnan lang siya ng mga nasa kwarto, walang umimik para manghula. Nakaramdam ng pagkabagot si Chloe Rivera kaya tumabi siya para ipakita akong nakatayo sa likod niya. Bumati ako sa lahat ng nasa kwarto, okay lang bang madagdagan pa ng isang kakain? Makikikain lang. Nang makita ako, agad tumayo si Mira Cruz mula sa kanyang upuan, mabilis na lumapit sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko at inakay papasok. Bakit ka nandito? Hindi ba umuwi ka na? Hindi pa ako nakakasagot nang mabilis na sumabat si Chloe Rivera. Sakto, di ba? Nakasalubong ko si Bayaw sa labas. Nakita kong hindi pa siya kumakain kaya isinama ko na. Kumunat ang noo ni Mira Cruz. Hindi maintindihan kung bakit ako biglang sumulpot dito. Ngumiti ako sa kanya. Ano kasi? Naisip kong bigyan ka ng sorpresa kaya nagpahatid ako sa driver. Pagkarinig nito, agad nawala ang kunot sa noo ni Mira Cruz. Hindi na siya nag-isip pa ng malalim, at naniwala agad sa sinabi ko, ako ang may pagkukulang, dapat pala isinama na kita. Medyo naging abala nitong mga nakaraang araw, kaya ilang araw na rin kaming hindi nagkikita ni Mira Cruz. Wala si Clara de Los ngayong gabi. Kaya sina Mira Cruz at ang tatlong kasama ni Chloe Rivera lang ang nasa kwarto, kasama ako. Habang kumakain, hindi malaman ng tatlo ni na Chloe Rivera ang gagawin. Pakiramdam nila ay sobrang third wheel sila, parang tatlong malalaking poste na nakaupo sa isang tabi. Silang tatlo pinagsama ay hindi kayang tapatan ng liwanag na dala ng pagiging magkasama namin ni Mira Cruz. Hindi pa man dumarating ang pagkain. Pakiramdam nila ay nalulunod na sila sa kaswitan namin. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho gaya ng dati. Ngunit hanggang sa oras ng trabaho, hindi pa rin nagpapakita si Diana Morales, kaya nagsimulang magbulungan ang mga tao. Hindi sinasadyang napatingin sa akin si Leo Garcia, saka lumapit sa tabi ko, Paulo de Los, alam mo ba kung bakit hindi pumasok ang manager? Hindi ako nag-isip ng malalim. Malamig na sumagot, baka napasarap ang tulog. Makahulugang tumingin si Leo Garcia sa akin pero walang sinabi at umalis na lang. Totoong napasarap nga ang tulog ni Diana Morales. Matapos kong piliting uminom ng 1.5 bote ng alak, maswerte na siyang hindi namatay sa kalasingan. Nang magising si Diana Morales, natagpuan niya ang sarili na natutulog sa tabi ng flower box sa harap ng hotel, tuliro pa rin ang buong katawan. Iniling-iling niya ang nahihilo niyang ulo. Ang mga nangyari sa kwarto kagabi ay bumalik sa kanyang isipan. Napagtanto ni Diana Morales na naloko ko siya, pero bukod sa walang magawang pagsigaw, wala siyang magawa. At mabilis niyang natuklasan ang isang mas masakit na katotohanan ang hapunan kagabi ay umubos ng pera niya. Isang gabi, gumastos siya ng halos 100,000, 100,000, kung saan ang mga binuksan kong bote ng alak ay ang mga pinakamahal. Gumastos siya pero walang napala, pakiramdam ni Diana Morales ay dobleng talo siya. Gumiray-giray na tumayo si Diana Morales. Casual siyang pumara ng taxi sa gilid ng kalsada. Pagkasakay ni Diana Morales, sinabi niya sa driver ang destinasyon saka diretsong bumagsak sa upuan sa likod, pumikit para magpahinga. Hindi niya man lang napansin na hindi pala taxi ang sinakyan niya, at ang driver sa harap ay may masamang ngiti sa labi. Isang buong linggo ang lumipas na hindi nagpakita si Diana Morales sa kumpanya. Ito ay nagpataka maging sa akin. Pinainom ko lang naman si Diana Morales ng mahigit 1 bote ng alak, pinakamatagal na siguro ay malasing siya ng 1 araw at 1 gabi, hindi naman siguro aabot sa puntong 1 linggo siyang hindi papasok sa kumpanya. Ngunit hindi ko pinansin, may kakaiba sa tingin ni Leo Garcia sa akin. Sa oras ng tanghalian, hinarang ako ni Dennis de Los sa pantry. Dennis de Los, may kailangan ka ba? Sinuri ako ni Dennis de Los mula ulo hanggang paa nang may mapanghamak na tingin,
saka biglang ngumisi ng mapanlait, Paulo de Los, huwag ka nang magkunwari, alam ko na ang lahat. Nalilito ako, anong alam mo na? Mapanuyang tono ni Dennis de Los, noong gabing iyon, 1 linggo na ang nakalipas, kasama mo si Manager Zhao papunta sa hotel, tama ba? Nagulat muna ako, tapos malamig na sumagot, paano mo nalaman? Naiinis na sinabi ni Dennis de Los, huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman. Hindi mo inaasahan, ano, Paulo de Los. Dati pinipilit mong malinis ka, pero ngayon. Suminghal ako ng malamig, nagkrus ang mga braso sa dibdib, at walang pakialam na tumingin kay Dennis de Los, oh, tapos. Anong gusto mong sabihin? Ang kalmado kong kilos, walang bakas ng kaba o pagkailang. Hindi nakita ni Dennis de Los ang inaasahan niyang reaksyon, kaya medyo nainis siya. Paulo de Los, isang taong gumagamit ng maruming paraan para umangat na tulad mo ay ganito pa rin kakalma, napakawalan giya mo. Halos mapatawa ako sa taong ito. Dennis de Los, hindi pa ba sapat ang leksyon noon? Bumalik ka para magpahiya ulit. Namutla ang mukha ni Dennis de Los, maingat siyang umatras ng ilang hakbang. Pinalayo ang distansya namin, anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, may ebidensya ako ngayon. Tinaasan ko siya ng kilay, anong ebidensya? Patanjin nga, mayabang na inilabas ni Dennis de Los ang kanyang telepono para ipakita sa akin ang isang litrato, malinaw na litrato namin ni Diana Morales na papasok sa hotel. Hindi maganda ang resolution ng litrato, halatang stolen shot. Kahit nakita ko na ang litrato, hindi ako nataranta, isang litrato lang naman ay hindi nangangahulugan ng kahit ano. Noong araw na iyon, kasama ko si Diana Morales sa hotel para makipagkita sa kliyente. Inirapan ako ni Dennis de Los, makipagkita sa kliyente. Paulo de Los, huwag ka nang magbiro, pwede ba? Intern ka lang, anong karapatan mong makipagkita sa kliyente? Isa pa, sino ba ang nakikipagkita sa kliyente sa hotel? Malinaw na may relasyon kayo ni Manager Zhao. Tiningnan ko si Dennis de Los, sa harap ng kanyang pilit na pagpapares sa amin ni Diana Morales, labis akong nawalan ng magawa. Dennis de Los, ipinakita mo talaga sa akin ang pagkakaiba-iba ng mga nilalang. Akala mo ba lahat ay kasing bulag mo, para patulan ang klase ng babae tulad ni Diana Morales? O baka naman may lihim kang pagtingin kay Diana Morales kaya sinisiraan mo ako. Ang ingay sa pantry ay nakaagaw ng pansin ng maraming kasamahan, nagsidatingan sila para makiusyoso. Dahil gusto ni Dennis de Los na ipares ako kay Diana Morales, uunahan ko na siya. Gulat na tumingin sa akin si Dennis de Los, nagsimulang manginig ang kamay na may hawak na telepono, halatang galit na galit, Ako. Hindi ako kasing desperado mo. Pati ang tulad ni Manager Zhao ay kaya mong sikmurain. Nakipag-hotel ka na sa kanya, takot ka pang umamin. Suminghal ako ng malamig, nakita mo ba mismo kami ni Diana Morales na magkatabi sa kama sa hotel? O kinunan mo ba kami ng litratong magkayakap? Kaya pala gustong-gusto mo si Manager Zhao, sinusundan mo pa pala siya. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi kita aagawan sa kanya. Halatang hindi kalaban ni Dennis de Los ang bibig ko, sa mga sandaling iyon ay para siyang tandang na nanlilisik ang balahibo. Iginiit ni Dennis de Los na may relasyon kami ni Diana Morales, ipinakita sa ibang kasamahan ang litrato namin. Ang mga kasamahang hindi alam ang katotohanan ay tumingin sa akin, naging mapanghamak ang kanilang mga mata. Magsasalita na sana ako nang biglang may isang boses ng lalaki mula sa karamihan, maaari akong magpatunay para kay Paulo de Los. Sabay-sabay na napatingin ang lahat, nakatuon kay Leo Garcia na nakatayo sa labas ng grupo. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, dahan-daang pumasok si Leo Garcia, tumayo sa pagitan namin ni Dennis de Los, kinukumpirma ko. Noong gabing iyon ay talagang pumunta si Paulo de Los sa hotel kasama si Manager Zhao. Pagkasabi nito, nagkagulo ang buong opisina, ngunit agad idinagdag ni Leo Garcia, gayunpaman, talagang makikipagkita sila sa kliyente. Nakita ni Dennis de Los na lumabas si Leo Garcia para tulungan ako, suminghal siya ng malamig, Leo Garcia,
Ikaw at si Paulo de Los ay napakalapit na sa isa't isa simula nang pumasok kayo sa kumpanya, hindi mo siguro matiis na mapahiya siya kaya nagsisinungaling ka lang, di ba? Ikinuyom ni Leo Garcia ang kamao, hindi ako nagsisinungaling, sinasabi ko ang totoo. Narinig ko noong dumaan ako sa tapat ng opisina niya. Bahagya akong nagulat, sinulyapan ko si Leo Garcia. Noong araw na iyon na nag-usap kami ni Diana Morales sa opisina, narinig pala lahat ni Leo Garcia. Hindi pa rin sumusuko si Dennis De Los, oo, sinong maniniwala sa sabi-sabi lang. Sinabi mong makikipagkita sa kliyente, edi makikipagkita sa kliyente. Simula nang malaman kong pinupuntirya ako ni Diana Morales, tuwing pumapasok ako sa opisina niya ay nagre-record ako. Sa harap ng lahat, ipinlay ko ang recording kung saan sinabi ni Diana Morales, mamaya pagka-out, huwag ka munang umalis, samahan mo akong makipagkita sa kliyente. Sabi ko, pasensya na Manager Zhao, hindi ito trabaho ng isang intern na tulad ko. Iginiit ni Diana Morales, nasa internship period ka pa lang, isinama na kita para makipagkita sa kliyente, makikita mong pinapahalagahan kita, di ba? Sige na. Lumabas ka na. Bago pa ako guluhin ni Dennis De Los, nakapaghanda na ako. Ang recording na ito ay sapat na para maibalik ang katotohanan. Pagkatapos i-play ang recording, malamig kong tiningnan si Dennis De Los, ang mukha ng kaharap ko ay hindi may pinta. Ngumisi ako ng malamig sa kanya, Dennis De Los, sa susunod, bago ka man-iron ng tao, alamin mo muna ang buong kwento bago ka sumugod. Kapag nakikipag-away ako sa iyo, pakiramdam ko ay iniinsulto ko ang sarili kong talino. Pagkasabi nito, hinayla ko si Leo Garcia paalis. Sa likuran ay narinig ang walang lakas na sigaw ni Dennis De Los, Paulo De Los, anong ipinagmamalaki mo? Hindi naman ako ang kumuha ng litrato. Sana pala hindi na ako nakialam sa gulong ito. Hindi ako nagpahalata ng emosyon, bahagyang naningkit ang mga mata ko. Hinayla si Leo Garcia papunta sa hagdanan sa kahuminto. Nagkagat-labi si Leo Garcia. Diretsahan akong nagtanong kung gaano karami ang narinig niya noong araw na iyon sa tapat ng opisina ni Diana Morales. Natigilan si Leo Garcia, puno ng pagkalito ang mukha. Narinig ko lang na sinabi ni Manager Zhao na huwag ka munang umalis pagka-out, samahan mo siyang makipagkita sa kliyente. Muli akong nagtanong, wala nang iba. Nauutal na sumagot si Leo Garcia, wala na, dumaan lang ako noon kaya narinig ko lang yun. Tiningnan ko siya, matapos ang ilang sandali ay ngumiti ako, salamat sa pagtulong mo sa akin magpaliwanag at tumstigo kanina. Sunod-sunod na iwinasiwas ni Leo Garcia ang kamay, walang anuman, hindi ko lang matiis na ganyan katratuhin ni Dennis De Los. Alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Tiningnan ko siya, sinserong sinabi, salamat sa iyo. Leo Garcia, kinabukasan matapos ang insidente sa pantry, ang nawawalang si Diana Morales sa loob ng isang linggo ay sa wakas nagpakita, ngunit medyo kakaiba ang paraan ng kanyang pagpapakita. Parehong binti ni Diana Morales ay nakakast, ang mukha ay pasa-pasa at may mga gallows, mukhang kaawa-awa talaga. Nang makita ko si Diana Morales na ganito, natulala rin ako ng matagal. Ito kaya ay dahil nalaman na ng ate ko o ng tatay ko ang tungkol sa pang-aapi ni Diana Morales sa akin. Ngunit pag-isip ulit, inalis ko na ang ideyang ito. Kung nalaman ito ng tunay kong tatay at ate, si Diana Morales ay matagal nang wala sa mundo. Lumapit ang mga sip-sip kay Diana Morales, tiningnan ang mga sugat sa katawan niya. Puno ng pagkabigla ang mukha, Manager Zhao, nahulog ka ba sa kanal? Hinawakan pa ng bahagya ng taong iyon. Nasasaktan si Diana Morales, napasimangot siya sa sakit. Lumapit din ako dahil sa kuryosidad, gustong makiusyoso. Ngunit hindi ko inaasahan na nang makita ako ni Diana Morales, hindi niya sinasadyang gustong tumakbo. Ngunit sayang dahil parehong binti niya ay nakakast, hindi talaga makatakbo si Diana Morales. Akala ko pa naman ay dahil sa nangyari noong gabing pinilit ko siyang uminom kaya siya natakot sa akin. Pabulong akong nagtanong, Manager Zhao, okay ka lang ba? Napalunok si Diana Morales,
pilit kinokontrol ang kanyang ekspresyon, "O okay lang. Bakit kayo nakapaligid sa akin? Alis na. Tapos na ba ang mga trabaho nyo?" Ang mga nakapaligid kay Diana Morales na mga sip-sip ay nagkatinginan, nahihiyang umalis. Aalis na sana ako nang biglang marinig ko sa likuran ang boses ni Diana Morales, "Paulo de Los, sumama ka sa akin sa opisina sandali." Lumingon ako, dumaan ang tingin ko sa dalawang binti ni Diana Morales na nakakast, isang ngiti ang sumilay sa mukha ko. "Kailangan mo bang ako na mismo ang magtutulak ng wheelchair mo?" Nang inig ang katawan ni Diana Morales, hindi na kailangan, ako na lang. Hirap na iniikot ni Diana Morales ang wheelchair papunta sa kanyang opisina. Hindi ako nagmamadali, dahan-daang sumusunod sa likod, walang balak na tumulong. Nang sa wakas ay makarating si Diana Morales sa opisina, para siyang naligo sa pawis. Lumingon siya. Napakagalang ng tono, pakisara naman ng pinto. Labis akong nagulat sa kilos ni Diana Morales. Walang imik, direkta kong isinara ang pinto ng opisina. Si Diana Morales ay may mapanuyong ngiti sa mukha. Umupo ka, baka mapagod ka." Hindi na ako nagpakipot, direkta kong hinayla ang upuan at umupo. Punong-puno ng kuryosidad akong tumingin kay Diana Morales sa tapat ko. "Manager Joe, anong nangyari sa iyo?" Napansin din ni Diana Morales na sobrang laki ng pinagbago ng trato niya sa akin, ngunit wala siyang magawa. Nitong mga nakaraang araw na nasa ospital siya, labis siyang nagsisisi na kinalaban ang isang tulad kong delikado. Ang kwentong ito ay nagsimula noong araw na nagising siya mula sa pagkalasing. Pagkaalis ni Diana Morales sa harap ng hotel, sumakay siya sa isang sasakyan. Hindi siya inihatid ng sasakyang iyon pauwi. Nang mapagtanto ni Diana Morales na may mali, sa kanya nalaman na dinala pala siya sa isang abandonadong bodega, at nakapaligid sa kanya ang ilang mga lalaking malalaki ang katawan at may mga tato. Ang lider nila ay ngumisi habang tinitingnan si Diana Morales na bumaba mula sa likod ng sasakyan. Isang kamay ang dumaklot sa buhok ni Diana Morales, mabangis ang tono. "Ikaw ba yung nagbabalak na apihin ang kapatid ko?" Likas na duwag si Diana Morales, lalo siyang natakot sa ganitong sitwasyon. Boss, hindi ko kilala ang kapatid mo." Suminghal ng malamig ang malaking lalaki, itinulak ang ulo ni Diana Morales. "Kahapon lang isinama mo ang kapatid ko para makipagkita sa kliyente, ngayon hindi mo na makilala." "Diana Morales, gusto mo na bang mamatay?" Nanlaki ang mga mata ni Diana Morales sa gulat. Hindi siya makapaniwala, "Kapatid mo si Paulo de Los." Sinampal ng malaking lalaki si Diana Morales, "Pati pangalan niya, binabanggit mo." Malakas ang kamay ng lalaking iyon, ang isip ni Diana Morales na tuliro pa ay lalong nahilo sa sampal niya. Naduduwag si Diana Morales kapag dehado, halos magmakaawa siya sa lalaki. Pasensya na, hindi ko alam na kapatid mo pala si Senyorito de Los. Marami akong pagkakasala noon, pwede bang dito na lang ako hihingi ng tawad?" Ngunit hindi siya pinatawad ng lalaking iyon dahil dito. Ngumisi ito ng malamig, tumayo, at pinapaputok ang mga kamay. "Hindi ba't mahilig kang pagsilbihan? Kami ng mga kapatid ko ang magsisilbi sa iyo ng maayos ngayon." Pagkasabi nito, lumapit ang ilang malalaking lalaking may tato, sinuntok at sinipa si Diana Morales. Maingat ang mga kamay ng mga taong ito, kaya nilang saktan ng husto si Diana Morales habang hindi nag-iiwan ng masyadong halatang sugat. Hindi makalaban si Diana Morales, kaya niyakap na lang niya ang ulo habang walang tigil na sumisigaw sa sakit, ngunit liblib ang lugar na ito, walang sino mang makakarinig. Biglang tumunog ang telepono sa bulsa ng malaking lalaki. Kinuha niya ito at sumagot, sunod-sunod na tumango. Pagkababa ng tawag, tinawag niya ang isang kasama sa tabi. Naintindihan agad ng kasama ang ibig sabihin, dumukot ng isang tubo na bakal at iniabot ito. Tumango ng may kasiyahan ang malaking lalaki. Inabot niya ito, tinimbang-timbang sa kamay, saka lumakad patungo kay Diana Morales hawak ang tubo. Ang tunog ng bakal na kinaladkad sa sahig ay napakatining sa pandinig.
Lahat ng malalaking lalaking may tato na bumubugbog kay Diana Morales ay umiwas. Tiningnan ni Diana Morales ang tubo, hindi mapigil ang mapalunok ng laway. Takot siyang umatras, boss, nagkamali na ako, hindi ko na uulitin, patawarin niyo na ako. Ilang segundo ang lumipas, isang nakakapangilabot na sigaw ang umalingawngaw sa abandonadong bodega. Binali ng malaking lalaking iyon ang dalawang binti ni Diana Morales, at itinulak pa siya sa kanal. Pagkatapos matiyak na puno ng pinsala ang buong katawan ni Diana Morales, nagkunwari silang mabubuting mamamayan at dinala si Diana Morales sa ospital. Nagulat pa ang doktor nang makita ang isang grupo ng mga construction worker na buhat-buhat ang isang matabang tao. 2 araw ang lumipas bago nagkamalay si Diana Morales mula sa pagkakoma. Pagmulat pa lang ng mata ay nakita niya ang malaking lalaki at ang iba pa na nakatayo sa tabi ng kama, takot na halos lumipad ang kanyang kaluluwa. Ang ina ni Zhao, na walang alam sa katotohanan, ay paulit-ulit na nagpasalamat sa mga malalaking lalaking iyon. Noon lang nalaman ni Diana Morales na ang mga taong gumawa nito sa kanya ay naging mga tagapagligtas pa niya. Pinandilitan siya ng mata ng malaking lalaki sa tabi, hindi siya ng ahas na tumutol. Ngunit lihim siyang nanumpa sa sarili, pagkalabas ng ospital ay siguradong pagbabayaran niya si Paulo de Los. Sayang lang at may naka-anticipate na sa iniisip niya. Sa araw na na-discharge si Diana Morales, aksidente na naman siyang nahulog sa kanal, at ang mga tagapagligtas niya noon ay napakabait na naman na nagdala sa kanya sa ospital. Bago umalis ang malaking lalaki, bumulong ito sa tenga ni Diana Morales, kung gusto mong mapunta sa ICU sa susunod, subukan mo lang. Huwag mong subukang magsumbong sa pulis, ayaw mo rin namang malaman ng pulis ang mga maruruming sikreto mo, di ba? Isang pangungusap na direktang tumama sa kahinaan ni Diana Morales. Kaya nang bumalik si Diana Morales sa kumpanya, nagbago ng 180 degrees ang ugali niya. May hihilingin sana ang manager sa iyo. Sabihin mo lang. Talagang interesado akong malaman kung ano ang pinagdaanan ni Diana Morales, kaya hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. Nag-isip ng bahagya si Diana Morales, saka nagsalita. Pagkatapos nito, nangangako akong hinding-hindi ka napupuntiryahin, hindi na rin magbabalak ng masama laban sa iyo. Pwede mo bang sabihin sa mga kuya mo, na huwag na akong pag-initan, pakawalan na ako. Natigilan ako, medyo nag-aalangan ang boses ko, mga kuya. Sunod-sunod na tumango si Diana Morales, oo. Kasalanan ko, naging mayabang ako, hindi ko alam na ganito karami ang kuya mo. Nagkasala ako noon, nagtaka ako, hindi ba't iisa lang ang kuya ko? Inalis ko na sa isip ang tunay kong kuya at tatay, inalis ko na rin si Mira Cruz. Kung gayon, mukhang si Chloe Rivera na lang ang natitira. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Kinuha ko ito, at tulad ng inaasahan, mensahe mula kay Chloe Rivera. Maikli niyang ikinwento sa akin ang ginawa niya kay Diana Morales. Alam niyang ayaw kong mabunyag ang pagkatao ko, kaya sinadya pa ni Chloe Rivera na pagbihisin ang mga bodyguard niya para matiyak na walang makikitang anumang bakas si Diana Morales, upang mapanatili ko ang imahe kong mahirap ang pamilya. Tiningnan ko ang mensaheng iyon, sa puso ko'y natutuwa at natatawa ako, hindi ko inaasahan na ganito karami pala ang lihim na tulong na ginawa ni Chloe Rivera para sa akin. Ngumiti ako, nag-type ng isang linya, salamat Chloe, ang galing ng pagkagawa. Pagkatapos sumagot sa mensahe, tumingala ako, nakangiting tumingin kay Diana Morales, Manager Zhao. Pasensya na, ang mga kapatid ko ay laging kumakampi sa kapamilya, okay lang ba sa iyo? Agad iwinasiwas ni Diana Morales ang kamay, okay lang. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko, hindi ko na uulitin. Alam kong naging epektibo ang banta ng mga bodyguard ni Chloe Rivera. Masaya na rin akong sumabay na lang sa Agos, total. Medyo nakakaabala rin talagang isipin araw-araw kung paano mag-iingat kay Diana Morales. Walang anuman, sa susunod, mag-ingat ka na lang. Manager Zhao, kung wala nang iba,
mauuna na akong lumabas. Yumuko at nagbigay galang sa akin si Diana Morales. Sige, sige, dahan-dahan po kayo sa pag-alis, dahan-dahan. Pagkalabas ko, napaupo si Diana Morales sa wheelchair. Ang nooy puno ng malamig na pawis, hindi malaman kung dahil ba sa pagod kanina. Sa opisina, hindi nawawala ang mga mahilig sa tsismis, lahat ay nakaabang ang mga tenga sa pinakabagong balita. Bumukas ang pinto ng opisina, lumabas ako, gumala ang tingin ko sa lahat. Lahat ay tila masigasig na nagtatrabaho. Nag-isip ako ng kaunti, lumingon at sinabi kay Diana Morales sa loob ng opisina, "Salamat Manager Joe sa pagkilala sa trabaho ko, magpapatuloy po ako sa pagsisikap." Pagkasabi nito, isinara ko ang pinto ng opisina, diretsyong bumalik sa pwesto ko, umupo at nagsimulang magtrabaho. Sumilip ang ulo ni Leo Garcia. "Paulo de los, okay ka lang ba?" Lumingon ako, ngumiti sa kanya, "Okay lang ako." "Bakit mo natanong?" Punong-puno ng pag-aalala si Leo Garcia, "Pinatawag ka ng manager." Tinapak ko ang balikat niya, sinabi lang sa akin ng manager na galingan ko sa trabaho, wala nang iba. "Huwag kang mag-alala, hindi niya ako pinahirapan." Nang sabihin ko ito, sinadya kong lakasan ng kaunti ang boses ko, para matiyak na maririnig ng lahat sa opisina. Nagulat muna si Leo Garcia, tapos ay nahihiyang bumalik sa pwesto niya. Dahil sa babala mula sa mga kuya ko, ang mga sip-sip kay Diana Morales ay hindi na nang ahas na guluhin ako. Ang sales department ay likas na isa sa pinakaabalang departamento. Araw-araw ay napakaraming trabaho na hindi matapos-tapos. Ganoon din ang mga intern. Sanay na ako sa ganitong dami ng trabaho kaya wala lang ito sa akin. Ngunit ang mga dating pinapaboran tulad nina Dennis De Los at Leo Garcia, na masyadong naging kampante noon, ngayon ay biglang dumami ang trabaho. Si Dennis De Los ang unang hindi nakayanan. Kahit na ang pinakamadaling trabaho pa rin ang ginagawa niya ang mag-print ng dokumento, napakarami naman ito. Inis na iwinaksi ni Dennis De Los ang lahat ng dokumento sa sahig. Nakakabuwisit. Bakit ang dami-daming trabaho? Ayoko na. Sakto namang itinutulak ni Diana Morales ang wheelchair palabas ng opisina, nahulog ang mga dokumento sa harap niya. Tiningnan niya ang mga dokumento sa paanan, walang bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Direkta niyang itinuro si Leo Garcia, "Ikaw, pulutin mo agad ang mga dokumento dyan sa sahig." Natigilan sandali si Leo Garcia, hindi sinasadyang napatingin sa akin, ngunit wala akong anumang reaksyon. Kinagat ni Leo Garcia ang ibabang labi, nagsimulang tanggapin ang kapalaran, tumayo at pinulot isa-isa ang mga dokumento sa sahig. Pagkatapos pulutin, akmang ilalagay na ni Leo Garcia sa mesa ni Dennis De Los nang marinig niyang magsalita si Diana Morales, "Bakit mo ilalagay dyan? Hindi mo ba nakikitang abala si Dennis De Los? Ikaw na ang gumawa niyan." Nanigas ang katawan ni Leo Garcia, pero trabaho ito ni Dennis De Los. Sinaman siya ng tingin ni Diana Morales, agad tumiklop si Leo Garcia. Sa dami ng tao sa opisina, walang sino mang tumulong sa kanya o nagsalita para sa kanya. Maging ako, na laging tumutulong sa kanya noon, ay piniling manahimik ngayon. Medyo nadismaya si Leo Garcia ngunit hindi nang ahas na diretsahang harapin si Diana Morales, kaya dinala na lang niya ang mga dokumento pabalik sa kanyang pwesto. Nakita ni Dennis De Los na may kaati siya sa trabaho, sa wakas ay napangiti rin siya. Tiningnan niya si Diana Morales, binigyan ito ng mapaghangang tingin. Nakita ito ni Diana Morales, ang ilang araw niyang pagkainis ay sa wakas nabawasan. Biglang napunta ang tingin niya sa akin. Abala ako sa trabaho sa pwesto ko, hindi ko man lang siya sinulyapan. Tiningnan ni Diana Morales ang pwesto ko, kumunat ang noo, muling napunta ang tingin kay Leo Garcia, at biglang nagsalita, "Hoy Leo Garcia, mamaya, kapag libre ka, makipagpalit ka ng pwesto kay Paulo de los." Sabay kaming nagulat ni Leo Garcia, tumingala at tumingin kay Diana Morales. Gamit ang tono na hindi tumatanggap ng pagtutol, idinagdag pa ni Diana Morales, "Hindi ba malinaw ang sinabi ko?
Dahil sa sunod-sunod na pag-init sa kanya, lalong nawalan ng magawa si Leo Garcia, palihim siyang tumingin sa akin. At sa wakas ay sinulyapan ko rin siya saka tumingin kay Diana Morales, hindi na kailangan Manager Joe, okay na ako dito sa pwesto ko. Kumunat ang noo ni Diana Morales. Ayaw niya rin sana, ngunit nang maisip niya ang mga kuya ko, hindi sinasadyang nanginig ang katawan niya, sinabi kong magpalit. Ang dami pang Saturday. Pagkasabi nito, hindi na binigyan ng pagkakataong tumanggi ang dalawa, diretsong itinulak ni Diana Morales ang wheelchair pabalik sa opisina. Pagkaalis niya, tiningnan ko si Leo Garcia, magsasalita na sana ako nang marinig kong sinabi ni Leo Garcia, hintayin mong matapos ko tong ginagawa ko, saka tayo magpapalit. Pagkasabi nito, hindi na niya ako binigyan ng pagkakataong magsalita, diretsyong nagsimulang maging abala. Bamuka ang bibig ko, pero sa huli wala pa ring sinabi. Hindi rin naman kaunti ang trabaho niya, mas mabuti pang tapusin muna niya ang trabaho. Sa oras ng tanghalian, gusto ko sanang yayain si Leo Garcia sa kantin, para pag-usapan na rin ang pagpapalit ng pwesto, ngunit magalang niya akong tinanggihan. Hindi ko na rin pinilit, mag-isa akong pumunta sa kantin ng kumpanya. Ngunit natapos na akong kumain pero wala pa rin si Leo Garcia sa kantin. Naisip kong hindi pa siya kumakain, kaya nag-take out ako ng isang serving ng pagkain pabalik sa opisina. Dahil maaga akong bumalik, wala pang masyadong tao sa opisina. Pumunta ako sa pwesto ko ngunit napansin kong wala si Leo Garcia. Kumunat ang noo ko, inilapag ang take out sa mesa ni Leo Garcia. Bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog mula sa opisina ni Diana Morales. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong lumapit, hanggang sa pinto ng opisina ni Diana Morales. Ang pinto ay hindi saradong maigi, at mula sa siwang nito, nakita ko si Diana Morales na nakaupo sa wheelchair. Nakatalikod siya sa pinto, at si Leo Garcia ay nakaluhod sa harap niya, naglalapat ang kanilang mga labi. Hindi pa ako nakakapag-isip nang may narinig akong boses mula sa likuran, Paulo de Los, anong ginagawa mo dyan? Nagulat ako at agad lumingon, nakita ko ang isang babaeng kasamahan namin sa opisina, saka ngumiti, wala naman, nakita ko lang na hindi sarado ang pinto ng opisina ni manager, isasara ko na rin sana. Pagkasabi nito, sinara ko na ang pinto ng opisina. Hindi na nag-isip pa ng malalim ang kasamahan kong babae. Lumingon at bumalik sa pwesto niya. Agad din akong umalis. Pagkabalik ko sa pwesto, hinaplos ko ang dibdib ko, ngunit nasa isip ko pa rin ang nakita ko. Sakto namang bumalik si Leo Garcia, ngunit mukhang medyo kakaiba siya. Nakita ni Leo Garcia ang lunchbox sa mesa, lumingon siya sa akin, ikaw ba ang nag-uwi nito para sa akin? Bumalik ako sa wisyo, sinulyapan ko siya. Napako ang tingin ko sa bahagyang namumula at namamaga niyang mga labi. Medyo nahiya si Leo Garcia sa tingin ko, pinunasan niya ang bibig, at umiwas sa tingin ko. Tumango ako, oo, nakita kong hindi ka pumunta sa kantin, naisip kong baka sobrang abala ka kaya dinalhan na kita ng isa. Kumain ka na, baka malamig na, biglang iwinaksi ni Leo Garcia ang lunchbox sa mesa. Ang kanin at sabaw sa loob ay direktang tumapon sa sahig, at marami pang tumalsik sa akin. Sinong may kailangan ng pagkukunwari mong kabaitan? Ganoon na ba ako kahirap para hindi makakain? Natigilan ako, naging malamig din ang ekspresyon sa mukha ko. Nagmagandang loob lang naman akong dalhan ka ng pagkain. Kung ayaw mong kainin, hindi mo kailangang gawin yan, di ba? Ang masamang mood ay hindi dahilan para ibunton mo ang galit sa akin. May hangganan din ang pasensya ko. Ang dating espesyal kong pag-aalala kay Leo Garcia ay dahil nakikita ko sa kanya ang anino ng sarili ko sa nakaraan. Dahil naranasan ko ng mahirapan, gusto kong tumulong sa iba. Dati akala ko si Leo Garcia ay masyadong mabait, ngayon nakikita kong ako pala ang pinakamapagkunwaring banal. Ayokong makipagtalo kay Leo Garcia, kaya kumuha ako ng pamalit na damit at pumasok sa banyo. Mabilis akong kumilos, pagkatapos magpalit ng damit, dala ko ang maruming damit pabalik sa pwesto ko,
Ngunit natuklasan kong ang mga gamit ko ay nalipat na sa dating pwesto ni Leo Garcia, habang si Leo Garcia naman ang nakaupo sa dati kong pwesto. Inaayos niya ang kanyang mga gamit. Nang makita niya akong bumalik, hindi man lang niya ako sinulyapan. Malamig ang boses na sinabi, "Nalipat na ang pwesto mo. Huwag kang mag-alala, walang nawawala sa mga gamit mo." Tiningnan ko si Leo Garcia. Bigla kong hinawakan ang pulso niya at dumiretso kami patungo sa hagdanan. Natakot si Leo Garcia, pilit ko makawala ang kamay niya pero hindi makawala. Ang eksena ng aming paghahatakan palabas ng opisina ay nagbigay na naman ng paksa ng tsismis sa mga kasamahang mahilig magtsismisan. Sa hagdanan, malakas na hinayla ni Leo Garcia ang pulso niya mula sa pagkakahawak ko, hinimas-himas ng kabilang kamay ang sariling pulso na may inis sa mukha. Bago pa siya makapagtanong, mabilis akong nagsalita muna, "Ikaw yung nasa loob ng opisina ni Diana Morales kanina, di ba?" Isang pangungusap na direktang nagpawala ng kulay sa mukha ni Leo Garcia. Nanginginig ang labi ni Leo Garcia, hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Ayaw niyang magsalita. Nagsalita na ako, "Ikaw at si Diana Morales." Mabilis akong pinutol ni Leo Garcia, "Hindi. Wala kaming anumang relasyon." Ang nagmamadali niyang pagtanggi ay parang isang pag-amin na rin sa paningin ko. Hindi ko matiis, "Leo Garcia, bakit mo ginagawa to? Hindi mo ba alam na may asawa na si Diana Morales?" Napakasama ng itsura ng mukha ni Leo Garcia, bigla siyang naging medyo emosyonal. "Paulo de Los, anong ipinagkukunwari mo? Ginawa mo na rin yan, bakit hindi pwede sa akin?" Gulat akong tumingin sa kanya, "Anong sinasabi mo? Anong ginawa ko?" Nawala ang takot sa mukha ni Leo Garcia. Napalitan ito ng pang-uuyam, "Anong ipinagkukunwari mo? Nauna ka nang dumiskarte kay Diana Morales, bakit hindi pwede sa akin? Malinaw na dapat sana ay para sa akin ang lahat ng ito." Napanganga ako sa gulat, halos matalo ako sa loika ni Leo Garcia. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Anong nauna ako? Anong dapat sana ay para sa iyo ang lahat ng ito? May hindi ka ba naiintindihan? Galit na pinandilatan ako ng mata ni Leo Garcia, noong araw na iyon sa tapat ng opisina ni Diana Morales. Malinaw kong narinig na ako sana ang isasama niya para makipagkita sa kliyente. Ikaw ang umagaw ng pagkakataon ko. Kung hindi ko na-miss ang pagkakataong iyon, paanong ikaw ang papaboran ni Diana Morales? Malinaw na noon ay kami lang ni Dennis De Los ang may karapatang paboran. Gulat ako, nanlaki ang mga mata, hindi ko inaasahan na ang tahimik na si Leo Garcia ay ganito pala ang tingin sa akin sa likuran ko. Mabilis na umikot ang isip ko, agad kong naalala ang litrato na hawak ni Dennis De Los nang man-ire siya sa akin noon. Ang mga hinala ko dati ay nakumpirma lahat. Ang pagpunta namin ni Diana Morales sa hotel para makipagkita sa kliyente ay kami lang dalawa, at si Leo Garcia lang ang nakakaalam. Kung gayon, saan galing ang litratong iyon? Malinaw na ang sagot. Nandidiri ako dahil minsan akong nakisimpatya kay Leo Garcia. Nang magsalita ako, ang tono ko ay malamig at malayo. Maniniwala ka man o hindi, wala akong inagaw na anumang pagkakataon mula sa iyo. Sa puntong ito, maaari kang makipagharap kay Diana Morales. At bilang kapwa intern, isang payo mula sa puso ang huli kong sasabihin sa iyo, huwag kang lumiko sa maling landas. Pagkasabi nito, umalis ako sa hagdanan, hindi na lumingon pa. Ngunit hindi na ako bumalik sa opisina. Bigla kong gustong makita si Mira Cruz. Ngunit hindi ako nagmadaling hanapin siya. Kinuha ko ang telepono ko at nagpadala ng text message, "Mira, busy ka ba? Gusto sana kitang makita sandali, pwede ba?" Pagkapadala ng mensahe, mabilis na sumagot ang kausap, "May oras ako, papababain ko ang assistant ko para sunduin ka." Magalang pa rin ang tono, gaman ng kaunti ang pakiramdam ko. Nag-isip ako sandali, sumagot, "Sige, maghihintay ako sa tapat ng elevator." Pagkatapos magpadala ng mensahe, dumiretso ako patungo sa elevator. Sa daan ay nakasalubong ko ang ilang kasamahan na kara-rating lang, nakita nila akong palabas pa rin,
mukhang medyo nagulat. Nagdahilan akong may lakad sa labas at nagmadaling umalis. Si Shaoli ay nakatanggap ng utos mula kay Mira Cruz, diretsong bumaba para sunduin ako. Nang makita niya ako, bahagya siyang natigilan, sa labas ay kalmado pa rin siya pero sa loob-loob ay nagtitili na siya sa isip. Mukhang nadiskubre ko na ang maliit na sikreto ni Boss Bay. Sinabi niya sa akin, kayo po ba si Mr. De Los? Sumunod po kayo sa akin. Dahil sa akin, unang beses nakasakay si Shaoli sa pribadong elevator ni Mira Cruz. Pagdating ng elevator sa ika-18 palapag, dinala ako ni Shaoli sa opisina ni Mira Cruz. Itinulak ang pinto, ngunit wala si Mira Cruz sa loob. Tumingin ako kay Shaoli na may pagtataka. Naintindihan agad ni Shaoli. Dahan-daang nagsalita, nasa meeting pa si Boss Bay. Young Master De Los, sandali lang po. Tumango ako, medyo nahihiya pero nagrereklamo sa isip, hindi ba sabi niya hindi siya busy? Kung alam ko lang na busy siya, hindi na sana ako umakyat. Ngunit naghintay ako ng ilang sandali at hindi pa rin bumabalik si Mira Cruz. Tumayo ako at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng opisina. Nang bumalik si Shaoli sa meeting room, tumingala lang saglit si Mira Cruz sa kanya saka nagpatuloy sa pakikinig sa report ng mga tauhan niya. Ang telepono ni Mira Cruz ay nakapatong pa rin sa mesa, hindi man lang umilo o hinawakan. Bumalik si Shaoli sa pwesto niya at nagsimulang magtrabaho, ngunit halatang medyo wala siya sa focus. Paulit-ulit siyang tumitingin kay Mira Cruz. Ang mismong boss niya ay hindi man lang nagmamadali, si Shaoli naman ang medyo nag-aalala. Pakiramdam niya ay tiyak na hindi ordinaryong tao si Paulo De Los. Ang opisina ni Mira Cruz ay hindi kailanman nagpapasok ng lalaki, kaya nahulaan ni Shaoli na si Paulo De Los ay isang espesyal na tao para kay Mira Cruz. Ngunit kung espesyal na siya, bakit ang amo niya ay parang walang pakialam? Sakto namang nagtataka si Shaoli nang magsalita si Mira Cruz, ang mga natitira, paikliin ang report nyo. Isang pangungusap na direktang nagpaningning sa mga mata ni Shaoli. Nagkatinginan ang mga manager sa ilalim niya, pagkatapos ay inayos nila ang kanilang mga salita, ginamit ang pinakamaikling lengguwahe para i-report ang kanilang trabaho. Ang meeting na inaasahang tatagal ng 2 oras ay direktang naibaba sa 1 oras na lang. Pagkatapos ng meeting, walang tigil si Mira Cruz, tumayo at dumiretso patungo sa opisina. Nagkatinginan ang lahat, hindi alam kung anong nangyari. Pakiramdam nila ay mukhang nagmamadali si Boss Bay ngayon. Talagang nagmamadali si Mira Cruz. Sa isang banda, ayaw niyang paghintayin ako ng matagal. Sa kabilang banda ay ayaw niyang i-postpone ang meeting, kaya ang magagawa lang niya ay paikliin ang oras ng meeting. Hindi ko rin inaasahan na sa paghihintay ko ay diretsong 1 oras pala ang lumipas. Habang naghihintay, walang tigil sa pagtunog ang telepono ko, ngunit wala akong oras para pansinin ito. Direkta akong nag-text ng leave kay Diana Morales saka inilagay sa silent mode ang telepono ko. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Tumingala ako at nagtama ang tingin namin ni Mira Cruz sa pinto. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Isinara ni Mira Cruz ang pinto ng opisina. Sinara at nilock pa ito saka sumubsob sa mga bisig ko. Matagal ka bang naghintay? Umiling ako, yumuko at niyakap siya ng mahigpit. May ngiti sa mukha, hindi naman masyadong matagal. Kung alam ko lang na ganito kakabisi, hindi na sana ako pumunta. Bahagyang ngumiti si Mira Cruz. Agad yamakap ng mahigpit sa leeg ko. Hindi pwede. Ngayong nandito ka na, huwag mo nang isiping umalis pa. Pwede bang humali? Sige. Tumango pa lang ako, ang mga labi ko ay nahalikan na ni Mira Cruz. Hindi niya sinasadyang napapikit, mahigpit na hinawakan ang kwelyo ko. Pumikit din ako, tumugon sa halik niya. Hinawakan ko ang batok niya, unti-unting pinalalim ang halik na ito. Nang matapos ang halik, minulat ko ang mga mata ko. Ang mukha ni Mira Cruz ay sobrang pula na parang magdurugo. Tinukso ko siya, hinalikan mo ako dito mismo sa opisina, paano kung may pumasok? Bahagyang ngumiti ang gilid ng labi ni Mira Cruz, nilock ko na ang pinto, at tapos na tayong maghalikan. Ngayon mo lang naisip yan, hindi ba medyo huli na?
Itinulak ko si Mira Cruz palayo. Muli siyang sumubsob sa mga bisig ko. Bakit bigla mo akong gustong makita? Hindi ka ba masaya? Nagkagat-labi ako, matapos ang ilang sandali ay dahan-dahan akong tumango. Medyo malungkot ka, no? Kumunat ang noo ni Mira Cruz, umikot paarap sa akin, tumingin sa mga mata ko, may nang-api ba sa iyo? Umiling ako, ganito ako kalakas, sinong mang-aapi sa akin? Ako lang ay. Ang mga natitirang salita ay hindi ko masabi, hindi ko rin alam kung saan magsisimula. Nag-alinlangan ako ng matagal, biglang bumantong hininga, hayaan mo na, tapos na yun. Natuto na ako, huwag kang mag-alala, walang makakaapi sa akin. Kapag may problema akong hindi ko kayang ayusin, lalapit ako sa iyo, okay ba? Inilagay ko ang braso ko sa baywang ni Mira Cruz. Ngayong alam ko na ang tunay na kulay ni Leo Garcia, hindi na ako magpapakatanga para malinlang pa niya. Inaamin kong medyo nalungkot ako kanina, siguro dahil na-miss lang kita. Yamakap sa akin si Mira Cruz, malambing ang tingin ngunit walang sinabi. Nang makita ko ito, yumuko ako at hinalikan siya sa pisngi, huwag kang mag-alala, hindi kita pipigil ang mag-imbestiga, pero huwag kang kikilos, ako na ang bahala. Okay ba? Tumingin sa akin ng makahulugan si Mira Cruz, sa huli ay walang magawang tumango. Papasok ka pa ba mamayang hapon? Umiling ako, nag-half-day leave na ako, wala akong mapupuntahan. Miss Bai, pwede bang dito muna ako maghapon? Ngumiti si Mira Cruz sa akin, oo naman. May trabaho pa ako mamaya, pwede bang? Ngumiti ako sa kanya, walang problema, uupo lang ako sa tabi. Hindi kita gagambalain sa trabaho mo. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Binitawan ko ang pagkakahawak sa baywang ni Mira Cruz, uupo na sana pabalik sa sofa, nang biglang umupo naman siya sa kandanggan ko. Tumingin ako sa kanya na may pagtataka. Dahan-daang inilapit ni Mira Cruz ang mukha niya sa mukha ko, malinaw na ang ibig sabihin noon. Ang ngiti sa gilid ng labi ko ay halos hindi ko mapigilan. Lumapit ako, balak pagbigyan ang maliit niyang hiling. Ngunit nang malapit nang dumampi ang labi ko sa pisngi ni Mira Cruz, bigla siyang lumingon, kaya diretsyong nahalikan ko ang mapula niyang labi, mas gusto pala ni Paulo de Los na sa labi ako halikan. Hindi pa natatapos ang salita niya, direkta kong itinakip ang kamay ko sa bibig ni Mira Cruz, tumigil ka. Saka ko siya diretsyong itinulak palayo. Si Mira Cruz ay parang pas ang nakapagnakaw ng ulam, tumingin sa akin ng malambing. Kinawain ko siya, sige na, magtrabaho ka na. Tapos na ba lahat ng trabaho mo? May oras ka pang magtamad-tamaran dito. Natawa si Mira Cruz, sige na, hindi na kita aasarin. Pagka-out, ililibre kita. Pagkatapos pumasok ni Mira Cruz sa work mode, mabilis niyang nakalimutan na nandito pa ako sa opisina. Sa mga sandaling iyon, pumasok din si Shaoli para magdala ng dokumento. Bawat pasok niya ay diretso ang tingin pagpasok, diretso ang tingin paglabas. Ako naman, tulad ng sinabi ko, nakaupo lang sa tabi, hindi umiimik o nanggugulo. Paminsan-minsan lang akong napapatitig kay Mira Cruz at natutulala. Napakaganda ni Mira Cruz, maganda ang aura. Kapag kasama sa iisang espasyo ang ganitong tao, mahirap na hindi ako maakit sa kanya. Biglang nagsalita si Mira Cruz, Paulo de Los, papagtrabahuhin mo pa ba ako ng maayos? Malinaw at kaaya-aya ang boses niya. Agad kong binawi ang tingin ko, nagkunwaring kumuha ng cake sa coffee table para kainin. Pagkatapos ng sinabing iyon ni Mira Cruz, hindi na ako nang ahas tumitig sa kanya. Kaya kinuha ko ang cellphone ko, balak maglaro para magpalipas ng oras. Hindi na maalayan kung gaano katagal ang lumipas, si Mira Cruz na lubog sa trabaho ay biglang nakarinig ng pantay na paghinga. Tumingala si Mira Cruz, tumingin sa direksyon ng sofa, nakita akong hindi na maalayan kung kailan ay nakahiga na pala sa sofa at nakatulog na. At ang kamay ko ay nakalaylay sa gilid ng sofa, hawak pa rin ang cellphone. Nang makitang malapit nang mahulog ang cellphone sa sahig, tumayo si Mira Cruz, mabilis na lumapit sa sofa, at nasalo ito sa tamang oras.
Wala akong kamalay-malay, mahimbing pa rin akong natutulog. Umupo si Mira Cruz sa sahig sa tabi ng sofa, tiningnan ang natutulog kong mukha, dahan-daang ngumiti ang gilid ng labi niya. Dahan-dahan siyang yumuko, ang manipis niyang labi ay marahang dumampi sa labi ko. Biglang narinig ang boses ni Shaoli, "Ay, Boss Bai, itong mga dokumentong ito ay kailangan niyo pong pirmahan agad, pakitingnan po." Ayaw sanang umimik ni Shaoli, ngunit ang mga dokumento sa kamay niya ay talagang napaka-urgent, kailangang pirmahan ni Mira Cruz. Pagpasok niya ay eksaktong naabutan niya ang eksena. Napakaganda ng eksena, hindi talaga siya ng ahas na umimik, walang bakas ng pagkahiya sa mukha ni Mira Cruz. Hindi siya lumingon, bagkus ay mahina kong kinumutan ako bago sinabi kay Shaoli, "Akin na ang mga dokumento." Agad inilapag ni Shaoli ang mga dokumento sa mesa ni Mira Cruz. Pagkatapos niyang pirmahan, yakap ni Shaoli ang mga dokumento na dahan-daang umalis. Bago lumabas si Shaoli, bigla niyang narinig na nagsalita si Mira Cruz, "Tingnan mo kung may naging problema sa ipinagawa ko sa iyo dati." Biglang kinabahan si Shaoli, naiugnay niya si Paulo de Los sa pahingahan. Biglang napagtanto na maaaring nasira niya ang utos ni Mira Cruz dati. "Opo, Boss Bai, titingnan ko po agad." Nakaupo si Mira Cruz sa likod ng mesa, ang tingin ay nasa pinto ng pahingahan, malalim ang iniisip. Kanina pa niya napansin na hindi tama ang mood ko, kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyari. Nang maisip na ang taong mahal niya ay nakahiga ngayon sa harap niya, hindi mapigilan ni Mira Cruz na ngumiti ang gilid ng labi. Nakatulog ako ng mahimbing, pagmulat ng mata ay madilim na ang paligid. Huli na nang mapagtanto kung nasa sofa ako nakahiga, nagmamadali akong umupo mula sa sofa. Kinapa ko ang switch ng ilaw. Ang cellphone ay tahimik na nakapatong sa coffee table. Kinuha ko ito para tingnan, 7:00 na pala ng gabi, matagal nang lagpas sa oras ng uwian. Hindi pa ako umuwi.